Kaugnay pa rin ang paglubog ng isang roro sa Burias Island sa Masbate. May news to go si GMA News stringer Michael Hausyan. Michael, nariyan ka ngayon sa tanggapan ng Coast Guard sa Legazpi City sa Albay. Ano ang latest dyan? Yes, Howie, actually nandito po tayo ngayon sa Office of the Civil Defense Regional Office number 5. At patuloy nga po ang sinasagawang search and rescue operation ng PCG sa lumubog ng MV Carmel sa kadagatan ng sakop ng Masbate. Ayon sa report mula sa Naval Forces Command, Southern Luzon Command at sa Office of the Civil Defense, nakatanggap ang PCG ng distress call bandang alas 5:30 na umaga na lumulubog na nga itong barko. Galing po ito ng Pilar Port sa Sorsogon at papunta po ito sa Masbate. Nabigla na lumubog ang barko. Patuloy pang inaalam ng otoridad kung anong sanhi na pagkabiyari ng barko. Base po sa ulat, latest information na kuha po natin mula kay Director Rafi Alejandro, meron na pong 25 na rescue na mga survivors at meron din na po isang casualty na isang babae. Ang pangalan po nito Carlota Sena, 50 anyos. Sa ngayon po yung 25 po na rescue ay sakay po ng MV Rosary na sister shipping company na ng MV Carmel. Meron din po tayo nakuha ang report na meron pong 3 survivors na nasa shoreline ngayon ng Burias Island sa Masbate. Howie. Yeah, Michael, so lumulubog pa lang ang barko. Nakatanggap na yung OCD o Office of Civil Defense ng distress call. Tama ba yun? Actually po. Opo, tama po. Nung actually yung yung barko malapit na po ito sa Masbate. Siguro mga 30 minutes na lang po bago ito dumating sa Masbate Port. Actually, umalis po ito na alas 2 ng umaga. Ayun nga po, nakatanggap po sila ng distress call mula sa barko at yun nga po, itinarating po ito ng PCG at itinarating naman ito doon sa Office of the Civil Defense. May nakausap na ba talaga na crew members ang Office of Civil Defense tungkol sa pangyayari? Sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung meron na po sila nakausap pero ang patuloy na po alam kung kumusta ang kalagayan ng mga survivors. Actually po, Sir Howie, katabi po natin ngayon si Director Rafi Alejandro ng Office of the Civil Defense para mabigyan po tayo ng karagdagang informasyon tungkol po dun sa lumubog nga pong barko. Ito po ngayon si Director Rafi Alejandro. Hello, good morning. Magandang umaga. Yes, Ginoong Alejandro, nagkausap na tayo kanina pero meron ba kayong madadagdag doon sa impormasyong na ibahagi ninyo kanina? Ito nga, meron tayong casualty and ito nga, medyo marami na ang nare-rescue ngayon. In fact, as we speak, re-receive ko lang ng update. 15 yung survivors na dinala sa health center. Tapos meron pang 19 na dinala doon sa Claveria, sa shoreline ng Claveria. So halos 34 na yan. And ito nga, nakakalungkot, merong isang casualty pa rin. So ongoing pa rin yung search kasi halos 60. 57 yung nasa manifesto. 35 ang pasahero plus 22 na crew. So 57, pero there are still unconfirmed or unverified reports na merong mga hindi na ilagay sa manifesto. So sine-check natin lahat. So as we speak, ongoing pa po ang search and rescue operation. May mga nakausap na ba ng mga pasahero, crew o saksi tungkol sa naganap na paglubog? Paano ba lumubog yan? Kanina na-monitor natin yung kapitan mismo ng barko at sinabi niya may problema sa balance ng barko, no? May problema sa yung tali ng isang bus but hindi pa natin matiyak kung yun talaga ang naging cost. And antayin na lang natin yung final or investigation report ng Coast Guard being the lead agency. Sila po ang official na magsabi kung ano po ang cost ng paglubog ng barko. Saan po sinalaysay ng kapitan yon? Yung kwentong yon na posibleng nawala sa balanse yung barko? Ano po? Saan niya sinabi? Saan po sinabi ng kapitan? Sinabi niya mismo sa inyo? Hindi, na-monitor natin kanina nung ini-interview siya at ito nga interview siya sa radyo? Opo. Ngayon po hawak na siya ng Coast Guard kasi nandun na siya sa station ng Aroroy at ini-interview na siya officially para makuha talaga yung panig. But we'll give that to the Philippine Coast Guard kung ano talaga ang initial findings doon sa cost ng paglubog. Okay, maraming salamat. GMA News
Stringer Michael Hausyan at saka Ginoong Rafi Alejandro ng OCD Bicol.